lang tira sa magulang ko. Nga ang kapatid ko ay inrip. Labis ako na naiyak pa sa aking kapatid sa nangyari. Dahil ginawa nila sa kapatid ko dahil maraming mga pasa. Buong katawan niya maraming mga pasa. Buong isang linggo nga hindi siya nagsalita. Dahil natakot siya. Nung 4 na tao, nung sakay sila sa owner. Ngayon hinala na ako sa kanila nga parang sila na nga. Pero hindi ako tiyak. Sa nasundan ko sila, tapos kwentuhan nila yung kapatid ko. Inaanuhan kong pangalan ng kapatid ko. Sabi, nagalit ako tuloy sa kanila dahil sabi nila sa kapatid ko nga wala na. Wala sila ibuga, sabi niya, kaya mahirap na sila. Kahit sabi niya kung magsabi pang hindrip natin nga ganito, papatayin daw kami lahat. Ngayon, umuwi ako sa bahay ng tiyuhin ko. Kinuha ko yung Armalite. Tapos pagdating doon, sige pang inom doon, sige pang kwentuhan nila parte sa kapatid ko. Yan, binanatan ko sila. Pagbarat ko sa kanila, 4 sila. Dumating din yung kapatid ko. Tapos kinarga namin sila sa pambot yung mga patay nila, mga wala bangkay. Pagdating namin sa laot, pagdating namin sa laot, sakto din niya pagtapon na sa mga patay. May coast guard nga nakauna na sa amin doon. Isa akong basunero sa jail. May isang pumasok nga ako nagdadala sa loob. Mayroong pumasok nga nagmamura. Galit ako sa kanya. Binugbog ko siya. Hindi ko siya nintuan nga hindi siya na tumba. Lalo pa kada makita ko yung mga adik. Galit na galit ako sa kanila. Bawat pasok sa kanila, nasuntok ko yan. Kolonya, dito sa Nagawan, Palawan. Dito po sa 1991, pagdating namin, dito ko po nakita si pastor po na nagwawali sa Panginoon. Pag doon ko, sa pakinig ko sa kanya, bawat linggo-linggo sa pakinig ko sa kanya, hindi ko alam ang sarili ko nga, nag-aiyak na pala ako. Yung pala yun, unti-unti na ako ay pinalitan ng Panginoon ang aking puso. Ang akala ko noon, hindi na ako mapatawad ng Panginoon sapagkat maraming mga ginawa kong mga kamalian sa Panginoon, kasalanan. Ngayon sa narinig ko, pagsabi ni Pastor, kahit anuman kapula ang kasalanan mo sa Diyos, kung ikaw ay magbago, kag magpatawad ka, magpasakop ka sa Kanya, papatawarin Kanya. Doon ko natuklasan niya ang Panginoon pala, mahal pa pala niya ako. Malaki talaga ang pinakaiba. Dahil sa unang, noong salaya ako, hindi ko alam ang buhay ko. Wala akong takot. Wala akong pinasinuan. Wala akong kilalang Diyos. Pero masarap pala pag nakilala mo ang Diyos. Dahil kahit walang ulam, basta makilala mo ang Diyos, masaya ka. Doon ko nga, ang buhay ko pala, mahalaga pala ang buhay ko sa Panginoon. Ang akala ko sarili ko noon, wala na Diyos. Yung pala, mayroon pa pala ang Diyos. Ang buhay ko. Mahal na mahal pala ako ng Panginoon. Pinapatawad ako ng Panginoon. Ang pangarap ko, kahit doon pa sa loob ako ng bilangguan, ang pangarap ko, habang dito ko sa loob, sa labas na ako, gusto ko talaga, ang pangarap ko sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Ganun lang, maglingkod ako sa Panginoon. Where the Lamb laid down His life to lift us from the fall. Mighty is the power of the cross.